Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at on Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, meron akong i-update sa inyo, medyo magandang balita na sana nga mangyari. At ito yung kaganapan dun sa mass filing, medyo may update. Pero hindi ako pwede magsalita, syempre hindi ko pa naman talaga sigurado, pero may naaamoy na. May naaamoy na mangyayari. Malapit-lapit na, pero di pa naman sure kung ano rin yung ola. Pero bago ang lahat, makikisuyo po sana ako sa inyo. Maglalambing po ako na paki-subscribe po, paki-follow po yung aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At paki-follow nyo na rin po yung isa kong bagong gawa na channel, yung Tor TV. Doon po ay puro ola review lang po tayo ron. Wala po tayong ganitong klase ng pag-uusapan, kundi mga review kung okay ba yung ola na yun, nahihiraman ninyo. Kasi may mga nagre-request sa akin na mag-review rin ako at sumilip-silip din ako ng mga ola kung okay ba sila at kung magkano yung mga makukuha nila. At pinagbigyan ko naman, pero ibang channel na yan. Paki-subscribe na po, lalagay ko yung link ng aking bagong channel. Marami pong salamat. Ngayon, meron ngang naaamoy na malapit na, kasi iba naman kasi yung nilapitan namin ngayon hindi naman na PNP CG, pero sabi naman talaga nila itutulungan nila kami, yung mga biktima ng ola, na tulungan yung mga biktima ng mga abusadong ola. Pero sana kung nakakatulong sila mga biktima ng ola, tumulong din po tayo, makapag-isa po tayo kung sakasakali. Kung gusto po talaga mawala o mapasara yung mga yan, nasa atin din po minsan yung problema kung bakit hindi nawawala. Ito, may ipapayo ko lang sa inyo kasi di lang ito pangalawa ilang beses na ako nakapunta ng PNP, di lang magkaroon ng maayos na usapin tungkol sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon, yung kapag nagkaroon kasi ng raid, i-advise ko lang kayo, kapag nagkakaroon po ng raid at yung ola na yon ay sinabi nila na, kunwari, example nyo, di ba yung nangyari last year, si Balulaw, Lemulon, Wow Pera, at si Peso, di ba? Ngayon na nagka-raid, bakit nag-ooperate pa rin? Siyempre tatanungin nyo, paano kapag pinapapunta na sa preliminary investigation para sa mga statement ng biktima, walang pumupunta? Gaano po ba kahalaga ang pagpunta ninyo ron? Napakahalaga po para mapatunayan po ninyo na gusto nyo talagang ipakulong yung mga agent at yung mga nag-ooperate ng ola na yan. Kaya hindi pa sila natatanggal sa SEC dahil nga yung complaint ninyo hanggang sa simula lang. Abay, sabi ni Boss Rai, intro boys. Kaya sabi sa inyo, mahalaga mahalaga talaga yung pupunta kayo kapag meron sinasabi silang ipa-follow up investigation. Kasi hindi lang sa isang raid nagaganap yan. May due process po tayo kailangan na sundin. Kaya nga bago maiakit sa korte yon, kung baka magkakaroon, bago maiakit sa korte, kailangan yung mga biktima na magsasalita laban doon sa mga ola ng pang-abuso, kailangan ng mga panibagong statement at mga tawag doon, yung mga ebidensya na kung saan ginawa nga ng mga ola na ito, ng mga ola agent. Diba? Yun na sinasabi ko sa inyo patunayan. Kasi hindi yan basta-basta sabihin natin na raid na, sarado na, hindi ganun yun. Paalala ko na po sa inyo, mahalaga po ang pagtulong din natin sa mga tumutulong sa atin. Kasi minsan nakapansin ko panay tayo rant, panay tayo comment, pero pagdating ng oras na raid na ayaw nang sumunod, ayaw nang sumubaybay. Mahalaga po, kahit paglaanan mo lang, hindi naman po araw-araw yung hearing o yung preliminary investigation. Siguro sabihin ko na sa isang buwan, isang beses ka lang absent sa trabaho, pwede kami siguro magpaala. Kung gusto nyo talaga mapasara, pero kung hindi, huwag na po kayong umasa na mapapasara yan kung puro lang tayo reklamo. Kasi wala tayo na ipapakulong Ako totoo lang, yung pong pangalawang punta ko sa PNP noong February, mahuhuli sana kung kumagat doon sa plano namin nung investigador na may hawak ng kaso ko. Ang problema, hindi na nag-reply. Kasi may plano kami na ipapain namin na ma-trap namin siya by using the Palawan. Yung magpapadala ako ng pera doon sa Palawan. Pero, ang nangyari, mukhang nakatunog, hindi siya nag-reply. Siguro nakapag-isip siya na kilala pala na maaaring pumupunta pala rin. Siguro nag-survey siya, tinignan niya siguro na maayos yung aking profile sa Facebook. Andun, puro, di ba, yung sa, kung titingnan niyo Facebook ko, di ba, cover photo,
nasa police, yung mga general ando doon. Nagre-report kami. Pupunta talaga, kahit ako mag-isa, pumupunta ako talaga dyan. Basta may harassments na ginagawa sa akin. Kasi kung ako lang natuluyan yon, natuluyan na hulihin namin, tutuluyan ko talaga siya. Para madala. Ganun po. Paglaanan natin ng isang araw, isang beses lang naman po sa isang buwan. Minsan nga, pagkatapos nun, siguro, after 1 or 2 months, tsaka ulit kayo papatawag. Hindi man po araw-araw yan. Ganun po yun. Para mapatunayan din niyo sa sarili niyo na may gusto talaga kayong ipasara. Ngayon kung nasa malayong probinsya kayo, siguro pwede kayo punta sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime o CIDG na kung saan pwede niyang i-transfer yung mga harassment sa inyo dito papunta sa NCR. Tapos kung nasa NCR naman kayo at malapit lang naman kayo sa Camp Crame, like ako medyo Valenzuela to Camp Crame, di ba? Inabiyahe ko ilang oras lang naman, magkano lang naman pamasahe. Para po mapatunayan natin na meron tayong mapapasara at meron talaga tayo na mga makikitang hihimas ng rehas at magbabayad ng kanilang mga pinirwisyong mga tao. Para makuha talaga natin yung hustisya. Diba? Yan na sinasabi ko sa inyo eh. Meron pa nga ang mga ilan dyan na namumroblema na ng husto pero kinikim-kim. Diba? Tapos hindi na hindi na magsasalita, hindi magsasabi sa mga mahal sa buhay, tapos ganon, may problema na pala kayo, walang ibang makakatulong sa inyo, kundi sarili lang ninyo. Ngayon medyo may sasabihin lang po ako na, mga nag-PPM sa akin ngayon, pasensya na po muna kayo, hindi ako talaga makakasagot, dahil meron po talaga akong sariling buhay. Ako, tumutulong ako sa abot po ng aking makakaya, paalala ko lang po Kasi hindi po ako lagi nakatutok din sa aking Facebook dahil may trabaho po ako. Bukod pa ron, may gusto ko kasi akong pasukin negosyo next year. Medyo pinag-aaralan ko muna siya. Kaya kung may magtatanong sa akin nga pala sa private message, hindi po muna ako sasagot. Pasensya po muna kayo. Unawain niyo po sana ako. Kailangan ko pong i-refresh yung aking utak sa pag-aaral sa isang papasukin kong negosyo. Kasi yung mga tanong po ninyo, ito, lilinawin ko lang. Yung mga tanong po ninyo, dito rin po aking sasagutin. May mga videos po ako na halos same lang din yung sagot ko kahit magtanong kayo sa personal messenger ko, sa private message ko. Yun din po sasabihin ko sa inyo na gagawin ninyo. Wala pong mag-iba, parehas lang. Same ng video ko yung mga sasagot ko sa inyo sa private message. Kaya medyo pasensya na po, hindi po kayo masasagot ngayon dahil may pinaglalaanan po ako ng lakas at isip ko ngayon. Ngayon, dito sa video na ito, good news kasi nga may magbubunga doon sa ginawa. Pero maghapon din kami umaga na yung mga biktima nagpapaila ng complaint. Tapos nagkaroon lang ng konti problema, hindi nagkaintindihan. Hanggang sa napunta nga kami sa CIDG dahil doon pala talaga yung pinag-usapan na venue kung saan nirereklamo. Siguro dahil nga medyo yung lumapit sa amin, yung tumutulong sa amin, yung gumagabay sa amin na investigador, biktima rin yung kanyang asawa ng OLA dahil nagulat siya na may nanginingil, may nangaharap doon sa asawa niya. Kinukwento niya sa amin habang naglalakad kami papunta doon sa CIDG. Doon niya na-realize na marami pala rin yung mga biktima at sabi nga niya, tutulungan doon niya yung mga biktima na makapag-grade nga sila. Siguro, sana talaga mangyari na at tulungan din natin yung kapulisan para maisampa yung kaso mismo sa korte. Tandaan nyo kasi, hindi basta-basta, tandaan yung due process, Hindi yan yung sasabihin mo na raid, okay na. Makakawala yan, makakalaya rin yung mga all agent Kasi nga experience ko na yun, yung ma-raid kami, tapos ako, makakalaya din kami. Wala mangyayari, mag-ooperate pa rin. Kasi yung kaso na yung mga biktima, nasa yung mga nagre-reklamo, kailangan i-follow up to, makakalaya. Kasi ito, babasura, dismiss, tenga. Kahit sa SEC, kung yung mga nagre-reklamo hanggang doon lang, tapos walang ipapile na complaint na criminal cases dito sa mga all agent tsaka sa OLA na ito, yung mga nagpapatakbo, wala. Kaya natitenga rin po. Kaya sabi ko sa inyo, tulungan din po natin ang mga tao at ang mga ahensya na tumutulong sa atin. Huwag po tayo na iasa lang na porket na raid, okay na yon. Nilinawin ko lang po. Ganun po ang due process. Kung gusto po talaga ninyo may mawalang OLA, may makulong,
kailangan paglaanan natin ng oras at araw para lang magsampatayan ng mga reklamo. Actually, pag nanalo kayo rin, yung mga may-ari ng OLA, magbabayad pa sa mga tao na perwisyo nila eh. Kailangan nila magbayad ng danyos perwisyos. Bukod sa mga babayaran nila doon sa SEC. Ganun yun, may makukuha rin kayo, alam ko. Kasi sa batas, pagka sinabing mayroon parusang multa, yung tao na perwisyo mo may hindi maganda nangyari, babayaran mo yun. Yun po ang pagkakaintindi ko. Kaya sana po, yung tumutulong sa atin, tulungan din natin at tulungan din po natin ang ating mga sarili. Yun po ang maipapayo ko sa inyo. Ngayong merong mangyayari na maganda at minaamoy kami na maganda. So yun mga ka-Johnny, sana suportahan niyo po ang aking channel. Maglalambing lang po, pakipollow na rin po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel at ang aking isa pang YouTube channel, ang Tor TV, para sa mga OLA reviews. Marami pong salamat at hanggang sa muli, sarang hamnida po.